Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Manat Bay at eto na nga, pag-usapan na po natin itong gagawin na naman nilang bagong pautot na kung saan daw ay kakasuhan daw si Pangulong Duterte. Tanginan to mga to. Oh. Sorry ah. Simula pa lang pinaiinit na ulo ko eh. Hindi kasi nga daw dito sa nakaraang statement ni Pangulong Duterte dito sa may proclamation sa PDP, kakasuhan daw dahil sa sinabi niyang bomb threat at yung pagpatay sa mga senador. Bakit hindi magkasyo yung mga senador na papatayin? Alam naman natin, di ba? Naalala ninyo, doon sa kasong ginawa na naman nila kay VP Sara Duterte, yung kahit hindi threat, ginawa nilang grave threat ho itong kaso ni VP Sara Duterte. Di ba ho? Yan ang ginawa nila eh. Porket sinabi niyang kung sakali, kung papatayin niyo ko, meron na ako inutusan papatay sa inyo. Kahit alam naman po natin, legally, kahit nga po yung kakampi po nila, yung matanda. Sabi nga, hindi dapat kinasuhan daw. Pero syempre, alam mo naman, ang Malacanang, hindi naman yan na nasusunod. Alam naman po natin yan mga kababayan. Huwag na ho nating pagbalik-baliktarin ng istorya. Sa Pilipinas ngayon, ang presidente ay parang figure na lang. Parang nabubuhay na po tayo sa parliamentary government wherein figurehead na lang po ang pinuno at ang talagang nagdidesisyon ay ang Prime Minister, 'di ba? Para sa mga ibang bansa, kung saan Prime Minister talaga namumuno, yung kanilang hari ay hindi naman talaga, more on figure na lang. Parang ganun po ang nangyayari sa Pilipinas. Kahit hindi pa po tayo parlamentarya, ang namumuno na po yung Speaker of the House. Kaya nga ho, kung mapapansin ninyo, ang mga ahensya ng gobyerno tulad ng DOJ, NBI, DILG at kung ano-ano pang ng gobyerno ay ang kanilang sinusunod na hindi na po si Marcos. Kahit nga po yung PNP chief lalong-lalo na yung PNP chief. Ang sinusunod na lang po niyan ay the Speaker of the House. Ganyan po ang nangyayari sa bansa natin ngayon. Sabi nga ceremonial na lang daw po yung presidente natin ngayon. Ako, kakalungkot naman yan. Gago! Ay nako. Mantakin mo. Hindi, ito ako hindi po ako nag-Marcos ng 2022 election. Pero parang nilalapastangan nila ang bumoto kay Marcos, yung 31 million na sinasabi nila, yung bumoto na 31 million. Parang nilalapastangan nila yun. Bakit kanyo? Sino nagdidesisyon? Yung Speaker of the House. Sino po ba itong Speaker of the House? Ilan po ba na bumoto dito? Malamang sa malamang, wala pang 1 milyon ng bumoto dyan Di ba? Ibig sabihin, it is not the will of the people of the Philippines. It's just the will of the, Tacloban. District lang, mantake mo. District ka lang. Hindi naman sa nilalang natin to mga pendehong to pero hindi ibig sabihin na pendeho si speaker Hindi yun na ibig ko sabihin. Ang ibig ko lang sabihin, etong mga to, hindi naman natin binoto yung mga congressman, tama mali, di ba? Ang mga binoto ba natin yung congressman, hindi siguro depende sa distrito lang, di ba? Kuwari, district na ganito, ito lang bumoto sa kanya. Hindi masasabing nationwide o hindi mo natin masasabing majority ng taong bayan pinili ang particular na district congressman. Hindi di ba? So ganun din po, hindi ang bumoto kay Martin Romualdez ay ang majority ng mga Pilipino. Bakit siya po ang nagdidesisyon? Ganun na po ba ngayon? Ha? Gago! Eto na naman, etong mukhang may hakbang na naman gagawin. Kasi dahil nga sa sinabi ni Pangulong Duterte, syempre yung amuyong ni Romualdez, dumaldal na naman.
Bakit ganun na mga amuyong ni Romualdez? Ano medyo parang hindi ako nagtatanong lang naman ako kasi may tandaan ninyo yung mga ibang Duterte supporter, merong isang nilait na congressman. Yung congressman na isa, 'di ba? Ano sinabi niya? I am a proud stroke survivor. Yun na sinabi niya, 'di ba? Kaya ngayon, bago natin komentuhan yung congressman na tila gustong ipakulong si Duterte, tatanungin muna natin, are you a stroke survivor? Para baka kasi stroke survivor siya, wag na natin nung banatan kasi mamaya magpaawa na naman Kasi may mga ganyan Yung isang congressman, nung pinupuna siya sa ngiwi yung bunganga niya, biglang humirit na, hindi, I'm proud stroke survivor. Kaya bago pa po natin punahin yun, tanong na natin. Para at least kung siya ay stroke survivor, hindi na po natin siya tatanungin. Hindi na po natin siya babanatan tungkol dun sa kanyang ngiwing bibig. Di ba? Ako, nag-iigat lang naman ako. Ayoko baka sabihin nila, nanlalait tayo ng ngiwi. Di ba? Tanungin na kagad natin, stroke survivor ka ba? Para kung stroke survivor ka, hindi na namin papansinin yung pagkangiwi mo. Di ba? Para lang klaro. Panoorin natin yung news tungkol dito. Sineseryoso ng ilang kongresista ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa umano'y pagpatay sa 15 senador. Nais nilang siyasatin ito ng NBI at tila may pasaring din dito si Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Patay natin. Makapatay tayo ng mga 15 na senador. Pasok na tayo lahat. The only way to do it is to pasabugin na lang natin yung Matapos ang pahayag na ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, tila may pasaring si Pangulong Bongbong Marcos. Nako, alam nyo mga kababayan, may nadinig akong balita Kakasuhan daw si Pangulong Duterte dito. Ewan ko kung totohanin nila yun pero narinig ko lang po na balita ito sa isang, ayoko na lang sabihin. Pero grabe talaga sila manggipit. Pati yung birong ganyan kakasuhan na nila. Bawal na po magbiro ngayon sa Pilipinas. Oo. Kasi nga, sinasabi nung ilang dyan, kasi bawal daw ang bomb joke. Kaya ganon. Sabi ko, alam naman po natin yan pero hindi, sana kung ito yung mga tulad ng paliparan, ganon. Talagang stricto dun. Pero pati ba naman to para lang talaga, hindi kasi alam mo, sabi nila, alam naman po natin, pag si Pangulong Duterte ang pumunta sa mga rally, talagang grabe Dito sa rally na to, yung Club Pilipino, nandyan po tayo. Wala na maupuan. Talagang siksikan, loob at labas, siksikan. Grabe akala ko nung una, kasi siyempre nauna kami, maaga-aga kami dumating dyan. Ang akala ko, madaming tao sa loob lang. Nung lumabas na po ako, nung umalis na po ako, grabe, punong-puno hanggang labas. Akala ko revolusyon na ba? Hindi, biro lang. Hindi kasi ang dami talagang tao. Walang biro. Sobrang traffic na po doon sa lugar na sa Green Hills po yan Umaapaw na, abot na hanggang EDSA. Gago! Hindi sobrang dami talagang tao. Kaya, ayun yung yun yung pagkasabi sa akin. Ayaw kasi nilang ang pinipigilan nilang pumunta si Pangulong Duterte sa mga rally, so kakasuhan siya para matakot, para magpigil-pigil sa kanya sasabihin, para o di kaya mas maganda maaresto para mapigilan siya. Which is alam naman po natin, ito ay isang political move na naman sa mga tarantadong to. Political move na naman ito ng mga kalaban. Alam naman po natin yan. O, di ba? O, tuloy. Bagamat wala siyang direktang pinangalanan. Narinig lang natin ng isang araw. Wala daw pag-asa. Siguro, kanina wala silang pag-asa. Kaya papatay na lang sila ng 15 na senador.
Ay, talaga, sabagay. Mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang Nahihirapan ako. To be honest, nahihirapan ako. Pero hayaan na natin. Hayaan na natin tong komento ni Marcos tungkol kay Pangulong Duterte. Anyway, wala naman siguro nakaintindi ng mga tao nandyan eh. Hayaan na natin. Wala tayong magagawa. At saka wala namang epekto yan. Hindi naman narinig ng tao. Hindi naman naintindihan ng mga tao nung nagsasalita si Marcos eh. Ayan yun na. Ayan na natin yan. solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Sinabi yan ng Pangulo sa talumpati niya sa kampanya ng senatorial candidates ng administrasyon sa Carmen, Davao del Norte kahapon. Ang Davao Region ay kilalang baluarte ng mga Duterte. Bakit yung ibang partido, bakit yung ibang magdagsasama ay hindi makapagbuo ng mabigat na tiket? Dahil po, ang kanilang iniisip lamang ay kung paano nila tutulungan ang kanilang sarili at manalo ng eleksyon. May binanggit din ang Pangulo tungkol sa extrajudicial killings at ang pagiging pro-China sa usapin ng West Philippine Sea. Si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong nanawagan sa National Bureau of Investigation na imbestigahan ang dating Pangulo. Kung iligal nga raw ang bomb joke, paano pa kaya ang bantang pagpapatay sa mga senador? Pasaring naman ni House Assistant Majority Leader at Zambales Representative Jay Cungon. Baka ang tingin daw ng dating Pangulo ay above the law siya dahil sa mga ginagawang pagbabanta. Sinisikap pa ng GMA Integrated News na makuhanan ng Ito, tatanong natin siya. Para muna siguraduhin muna natin na hindi siya stroke survivor kasi baka mamaya punahin na natin yung ngiwi niyang bibig. Sabihin na naman nila. Huwag yung pinupo na yan. Ano yan? Ano yan? Ibig sabihin, baka sabihin niya, stroke survivor? Tanungin muna natin siya. Sir, stroke survivor po ba kayo? At kaya po kayo ngiwi? Ako nagtatanong lamang po ako. Seryosong tanong lang po yan. Baka mamaya mahirap na ho, baka sabihin niyo di ba ho, tinatanong ko lamang po 'yan. Baka naman masagot niyo ako kung kayo stroke survivor o hindi. Para hindi ko na punahin kung sakasakali, di ba po? Okay, so pakisagot lamang po. Anyway, ayun to. Tuloy natin. Sa mga ginagawang pagbabanta, sinisikap pa ng GMA Integrated News na makuhanan ng reaksyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang NBI. Para sa GMA Integrated News, Jandy Esteban ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Ayun, ayan. So, ang balita nga po natin mga kababayan ay kakasuhan daw po si Pangulong Duterte. Dahil sa ganitong statement niya. So, eto muna. Pakinggan po muna natin yung buong statement niya para maintindihan natin kung gaano po ba sila katarantado. Kung gaano po sila katarantado na alam na joke, sasakyan pa talaga nila. Diba? Ngayon, marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Di ba? Ayan, sa tingin niyo, seryoso? Hindi, ako nagtatanong lang ako. Sinong tao ang magsasabi, ay seryoso siguro si Pangulong Duterte? Siguro kahit tanga o sinto-sinto, alam na hindi seryoso Alam na nagjo-joke di ba? Alam mo kung sino lang makakaisip na hindi seryoso si Pangulong Duterte? Yung mga katulad ng mga vloggers ng Marcos, mga puro bobo. Yung mga vlogger nilang tatanga-tanga. Lalong-lalo na yung ewan ko. Pag tiningnan mo yung mga itsura ng mga vlogger na mga tanso,
Para talagang hindi gagawa ng masama, ng mabuti eh. Parang hindi gagawa ng mabuti, para talagang sigurado itsura pa lang, mukha nang mumolestya, chupador, tirador. Walang trabaho, naging tambay, mga ganong itsura. Adik. Hindi, ako tatanong ko lang, ba't ganun sila? Ano itsura na mga loyalistang vlogger? Parang mga patay gutom sa karsada. Ano? Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Hindi naman pinangalanan yung 15 na senador na yun. Sana man lang kung pinangalanan yung 15 na senador na yun. Abay, pwede natin pong pwede po nating masabing binantaan, di ba? Wala naman siya pinangalanan. Ayun na naman po tayo di ba? Kaya talaga, ay nako. Ewan ko ba? So sana, ewan ko, tuloy natin to. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung Ayan, so pasabugin na lang daw. Ay, nako. Anyway, yan ho yung sinasabi nilang bomb joke. Yan daw yung sinasabi nagbanta si Pangulong Duterte. Kayo, ano sa tingin ninyo sa tingin ninyo ang yan po ba ay bilang abogado? Ako tiningnan ko kasi nung pinapanood ko talaga parang ewan ko, ang papatol na lang talaga diyan, bobo di ba? Bobo na lang talaga papatol diyan na para sabihin mo ayan na ipagbabanta. Yung mga papatol na lang siguro dyan, yung mga katulad ni Gadon, yung mga ganun, na abogado. Ay, di na pala siya abogado. Gago! Di ba? Hindi na nga, ewan ko ba bakit, sa dami-dami ng news, ito namang media na to, ang dami-daming pwedeng ibalita, ang ganda. Ito hindi man lang nila ibinabalita yung sagot ng mga senatorial ni Pangulong Duterte doon sa issue ng suka. Kasi sinagot, 'di ba? Alam naman natin na nagbigay ng husga itong si Marcos ito sa mga PDP senatable, 'di ba? Mga senators ng PDP, 'di ba? Nagbigay siya ng bashing, ika nga. Tapos sumagot ito mga mga taga PDP senators, 'di ba? Sinagot nila hindi na importante yung suka-suka na yan na kesyo, bakit ba lahat naman kami matalagang galing sa IRA pero naging abogado, naging PNP chief, naging general as in, nandun sino ba nagbenta ng suka doon? Sige nga, I mean, sino ba ang masasabi nating doon lang na stuck na lang sa pagbebenta ng suka? Wala! Lahat sila, mula sa pagbebenta ng suka, paggawa ng suka, umasenso buhay, naging abogado, award-winning. Lahat na andun na. Si Pastor Kibuloy, hindi lang bumili ng suka, nagbebenta ng suka. Meron sariling production, may sariling mga negosyo. Lahat nandun na. Tama, mali. Bakit sasabihin parang nautusan lang bumili suka, tas pero alam mo, may na-insulto doon. May na-insulto. Yung mismong senador niya ang na-insulto. Yung senador niya na-insulto kasi pambihira.
Sabihan ba naman na bebenta ng suka? Sabi, mas mukha pa ako nagbibenta ng suka kaysa dun sa kalaban. Kaya hindi tama ang magkaroon ng negative campaigning. Hindi siya para sa bayan. Pagka nagbigay ng negative campaigning, nagalit tuloy, di ba? Gago! Oh, anyway, sana napanood natin itong mga ganitong video sana kasi alam mo, iba na naman ang takbo ng mga mainstream media ngayon. Talagang ididikdik nila si Pangulong Duterte. Alam nila kasi si Pangulong Duterte, pag nagbitaw, kontrobersyal. Diba? Alam naman po natin yan. Noong pa lang ng eleksyon, kontrobersyal na po siya. Kaya nga ito, mga kababayan, huwag kayo mag-alala. Kasi ngayon pa lang, umiiwas-iwas na yung mga senador nitong senador ni Marcos. Mantakin mo after nung banat ni Marcos sa PDP, nag-press con itong mga mga senador na ito. As in hinihiwalay nila, nilalayo nila yung sarili nila kay Marcos. Mukhang siya kahit sila nilalaglag na nila si Marcos para bagang sinasabi nila, yung sinasabi ni Marcos sa kanya lang yun. Iba yung sinasabi namin. Oh. May balita nga ako doon sa isang venue, diyan yung nagpunta ngayon, hindi lahat nagpunta na. Meron daw isang event na parang press con, itong mga senators ni Marcos, iilan na lang daw ang nagpunta. Tapos meron pang isa doon, nagsosolo na lang daw ng lakad. Nagkaroon ng parang what they call this, yung motorcade. Nag-motorcade mag-isa. Pwede naman niya isama yung mga kasama niya, kung talagang united sila, kung talagang nagtutulungan sila, pero hindi, mag-isa na lang daw nag-motorcade. Hindi ko alam kung umiiwas, sumasariling lakad, o baka naman para talaga kasi humihina na sila. Yung iba nag-e-effort, yung iba hindi. Kasi ilan lang naman talaga ang malakas dyan, yung talaga masasabi mo posible talaga makapasok dahil sa name recall. Importante kasi sa Pilipinas yan, mga kababayan, yung name recall. Importante yan. Kaya lang, wag po natin sanang isipin yung name recall. Kasi, halimbawa, ito di ba, yung tulad ng mga Tulfo. Di ba? Sabi nga ito, narinig ko, ang ganda na sinabi ni Ben Tulfo. Sabi niya, 3 kaming Tulfo, pero nag-iisa ang bitag. Which is true naman. Alam nyo, ako, sa pagkakilala ko ilang beses ko na nakasama at nakausap po yan si Sir Ben Tulfo, ibang-iba talaga siya. Ang layo niya dun sa mga kapatid niya. Yung kapatid niya, nakasama ko rin Baka akala ninyo. Kasi, dati, di ba, may commercial pa nga ang Mocha Girls. Kasama si Raffy Tulfo, yung robust. Nakasama ko po. At itong si Sir Erwin, nakasama ko din yan hindi naman nakasama pero nakilala rin natin yan nung panahon na nag-PCO si Mocha, yung PCOO, no? So nakikita din natin yan. Alam mo natin ang mga takbot karakas nito mga to. Pero ibang-iba talaga si Bitag. Si Bitag Ben Tulfo. Maniwala kayo sa akin, ibang-iba maman to. Ilang beses ko na nakasama to noon, ilang beses ko na nakausap to. Ang layo niya sa kapatid niya. Pagdating sa utak, wow. Malalim na tao to, sobrang lalim. Pagdating sa prinsipyo, mas malalim pa. Bakit kanyo? Kasi yung utak, marami naman dyan, may utak Yeah? Pero yung utak niya, na-a-apply niya at pinaninindigan niya. Prinsipyo-wise, grabe Kaya nga ngayon, hindi yan nagsasalita dahil gusto niya lumayo doon sa mga kapatid niya. Gusto niyang, kasi iba yung kapatid niya Sabi ko naman sa inyo, kaya nga, sana mga kababayan, ako, inihiling ko lang sa inyo, wag naman po tayo maging mababaw. Hindi porket kapatid, lahat yan sa amin masama. Hindi, kung ganun po pala tayo, anong pinagkaiba natin sa mga tangang tanso? Yung mga tangang tanso, ganyan mag-isip Yung mga tangang tanso, paano sila mag-isip? Name recall.
Paano sila mag-isip kung sino sikat, kung hindi sikat? Dapat hindi tayo ganyan. Hindi ko nga kayo sinasabi na, ibig mo ba sabihin, dapat mag-bentol po na kami. Hindi ho. Mag-research kayo. Tingnan ninyo kung ano ang nagawa nitong mama na to. Tulad din po yan ni Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy, marami ho sa inyo, tumaas din ng kilay. And eventually, nakilala ninyo. Dahil sa mga vloggers na nagkikwento, lalong-lalo na po sa Banateros, di ba? Nakilala ninyo kung gaano kaganda at naayos ang kanilang community. Ako, sinasabi ko na rin sa inyo, do your research with Ben Tulfo. Si Ben B. Tagtulfo, talaga nga namang pag yan tumulong, hindi yan yung tulad ng kapatid niya. Pasensya na ha. Yung tulad ng kapatid niya, pagka trending, yun lang ang tinutulungan, di ba? Pagka sikat, yun lang ang tinutulungan. Hindi, ito hindi ho ito bumabase sa sikat. Ito ay silent worker, ika nga. Ang kanyang ginagawa, yung talagang tinutulungan niya mga nasa baba. Yun ang gustong-gusto ko. Kaya, ako pag tinira nyo yung tao na yun because he is just a Tulfo, para nyo na rin sinabing, tinitira nyo yung mga taong tinutulungan niya. Kasi marami ho talaga itong natulong. Alam mo, ito one of my description with Ben Tulfo, yan ang matapang na Bongo. Si Bongo kasi tahimik Hindi siya yung lumalaban na ano. Pero pagdating sa trabaho, no question asked. Talagang sobrang sipag ni Senator Bongo. Sagad sa buto ang niyan. Hindi ho yan nag-absent. Sobrang nagtatrabaho ho yan. Grabe ho magtrabaho yan. At meron po akong nakikitang katulad din niya magtrabaho. Si Ben Tulfo. Yung si Ben B. Tagtulfo. Ganyan magtrabaho yan. Ganyan kasipag yan. At hindi yan katulad nung, pasensya na po, hindi po yan katulad nung kapatid niya na ayuda ng ayuda. Hindi yung kapatid niya na pagsikat, yun lang ang tutulungan. Yan po talagang nasa ground. Yung talagang mababa, yun ang tinutulungan. Yun ang kanilang pinoproteksyonan. Akin lang po yun. Kaya sana, wag ho tayong maging immature. Diba? Tulfo yan, Tulfo. Hindi, bahala kayo. Basta ako, I'm saying, do not believe me. Do your own research. Kayo ang mag-research. Tingnan nyo yung tao. Not because Tulfo lang siya. Tingnan nyo yung tao. Kasi wala akong pakialam sa mga Tulfo. Wala akong pakialam. Pakialam ko sa kanila. Diba? Kaya lang kasi ako, pag nakakita ako ng gusto kong tulungan, dahil may nagagawa, tutulungan ko. Kahit anong kulay pa niyan, halimbawa, si Busita. Di ba, marami rin nagagalit sa inyo kay Busita. Ako nakita ko, tumutulong din Ako walang biroan, may nakita akong pagtulong sa kanya. Although meron akong disagreement in some areas ng kanyang katulad dun sa pagdikit niya dun sa walang kwenta niyang party list, di ba? Pero pagdating sa pagtulong sa mga rider, masasabi kong iba itong maman to. Kaya yung open ako sa mga ganun Kasi meron pa tayong 3 slot Siyam lang yung PDP. Meron pa tayong 3 slot. Sino yun? Don't tell me, bablangkoy niyo. Huwag niyo bablangko yun. Baka mayari kayo. I-shade ng iba yan. Yung 3 slot na yun, mag-research naman tayo. Huwag tayo yung, hindi, ayoko to. Ano tayo, tanso? Hindi. Eto mga kababayan, makinig kayo. Nabudol na nga kayo nun Ang dami sa inyo nabudol kasi hindi nag-research. Marami sa inyo ang nabudol dahil ang anong ginawa ninyo? Sumunod lang ako kay VP Sara Duterte. Sige. Ano na ito? Isarado natin to, usapin na ito. Sumunod kayo kay VP Sara Duterte. So kasalanan ni VP Sara Duterte, sumunod kayo? Hindi. Kasalanan ninyo kaya kayo sumunod. Dapat nag-research muna kayo. Boboto ko ba ito? Kasi, talaga? Hindi Basta lang kayo sumunod. Ibig ba sabihin nun, you are less Duterte because hindi nyo sinunod si VP Sara Duterte? No! I disagree.
Why? Bakit kami banateros? Hindi namin sinunod si VP Sara Duterte. But we are a defender of Duterte until now. Pati kay VP Sara Duterte. Hindi kasi ganun ang usapin eh. Huwag sana tayo maging tanga-tangahan, bobo-bobohan tulad ng mga tanso. This time, nabudol na nga kayo noong 2022 because not researching and just following. This time, can you do something about it? Mag-research naman tayo. Mag-ano naman tayo, open naman natin yung utak natin. Tingnan talaga natin kung sino ba'y makakabuti at makakagumawa na. Ito nga, ulitin ko eh, simple lang. Simple lang ba siyan? Yung mga nangangako, nagawa na ba niya yung pangako niya? Ano na nagawa niyan? Kung yan ay private o public servant, ano nagawa niyan? I-research nyo. Wag lang kayo dumepende sa mga vloggers. Kasi yung mga ibang vlogger, may mga ibang motibo yan eh. Kayo mismo mag-research. Di ba? Pangalawa, kung hari yung mga pinapangako ko niya, anong kanyang ngayon? Advokasya. Meron ho ba siyang advokasyang maganda? Sana ho. Isipin natin at i-research po natin. Wag lang ho dahil, ito, kasi tinaas ng kamay ni Duterte ito. Kasi syempre, basta ako, I will do my research and yan ang aking nagustuhan sa mga lehitimong banateros. Yung mga matagal nang kasama ng banateros, alam nyo, kilala nyo kami. Pag kami sumuporta ng isang kandidato because nag-research kami. Pag kami sumuporta sa isang kandidato, hindi kasi kami yung sunod-sunuran lang sa agos. Kami po ay sumusuporta dahil nakikita namin, itong taon to, itong maman to, may magagawa ito sa bayan ko. Makakatulong ito sa bayan ko. Bakit hindi ko siya iboboto? Bakit hindi ko siya susuportahan kung may magagawa siya sa bayan ko? Di ba ho? Ganun lang kasimple. So yun ho kami. Ako, personally, yun ho ang aking advokasya. Sabihin sa inyo, ang sa tingin kong maaring itong taon to, makatulong ito. Ito, makakatulong ito. Kung kayo na pong maghusga. Okay? So maraming salamat mga kababayan. Sana magkita-kita po ulit tayo sa susunod na eleksyon. Ay, eleksyon? Joke po. Sa susunod na video. Salamat po. God bless. Ako po si Banat. Bye. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.